mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice Presidente sa 2028. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panonoorin sina Attorney Panelo at itong obispo mga kababayan. Paano na lamang kaya ang magiging reaksyon nila Tambalos Liza Bonget kung malaman nila na ang isang obispo sumusuporta sa mga Duterte na handang ipaglaban at makipag-rally at baka nga kapag naganap ang people's power sila ang manguna sa pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Yan ang malaking katanungan sa atin ngayon. Natunay na mag-e-enjoy kayo mga kababayan sa mapapanood nyo, sapagkat naihambing ang pamumuno ni Duterte sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Na kung noon, takot ang mga tao, takot ang mga pulis, ang mga nauupo sa loob ng Malacanang, pero ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, bakit lantaran ang korupsyon, pagnanakaw, at marami pang iba. Na anong nangyari, Liza Bonget? Wika nga nito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, ate rin panonoorin itong si Attorney Panelo, na ayon sa latest poll survey, number 1 pa rin itong si VP Sara pagdating sa trust rating sa ating bansa. Paano ba yan? Bonget, Tambalos, mukhang nahuhuli na naman kayo na galingan nyo pang manira para lalo pang ganahan ang taong bayan na hanapin ang katotohanan kung bakit ganito ang nangyayari. Nawika nga ng obispo hindi naman pinanganak kanina ang sambayan ng Pilipino na alam nila na may ginagawang kabulustugan kayo sa mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Alam niyo po, sa edad kong ito, marami na po akong kasigida dito, mga 30 anyos. Huwag kayo magpapagdata. Sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, ang babae. Hindi nagtatapo ng balat ng candy, nilalagay sa bulsa. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino pag nasa Subic, ang babait, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bisha Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali? Kapogi kong ito. Biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan.
Sino kaya winiwika nitong obispo, no, na sumisimbolo sa napakabait na presidente, ngunit tanga naman? Paki-comment nga yung sagot sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait. Katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Ibalik Duterte. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Hindi naman po yan dahil sa sobrang luwag, dahil kasapakat na sila. Pagdating sa korupsyon, yun ang katotohanan doon, mga kababayan, na nagkakampi-kampiyan na lang sila sa kanilang pangangamkam. Mantakin nyo yun. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Ay, yan yung matatapang. Yung mga hindi nakikain lang yun. Yung mga ganon, kumain lang yun ng kanin at ulam kanina. Nakalimutan na. Di. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, Nakakatawa naman itong obispong to, mga kababayan. Pero may laman, no, yung mga winibika niya. napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Babae, gusto mo, maganda, mayaman, Tama sexy! Gustong-gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na ganun, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, karas kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Correct. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yun. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. No, sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Wag. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saloobin. We are not against the government. Never! I never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako .
Sa totoo lang, ang kagustuhan lang natin mapabuti, magkaroon ng good governance. Hindi yung nakikita na nating korupsyon na, nagnanakaw na, nagpupulburon na, nagiging tanga pa tayo sa katotohanan. Aba, imulat natin ang ating mga mata, mga kababayan. Dahil kaya meron tayong boses, naging demokrasyang bansa tayo, para mapagsabihan itong mga gumagawa ng kabulustagan sa loob ng gobyerno. Na tayo dapat ang pinaglilingkuran ng mga public servants, hindi sila. Tignan nyo ngayon, anong nangyari? Puro luho sila. Sila ang big time ngayon dahil sa kanilang pagnanakaw. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo. Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Subukan nila rito, talo sila. Kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungaling. Huwag nilang gamitin yun. Napanakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Correct. Ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Kayo ba'y nakatanggap na? Kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikim. Ako pinagdidiro lang, pero iyan po'y katotohanan. Kung iyan napupunta sa tama. Yan lang Panahon ni Pangulong Duterte, kino-question ko na ang, sana ito'y mapalabas, makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa 4-piece. Yang dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. 1 oras lang ang naipapile, 8 hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung 4-piece, hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Kung ang binibigyan ba niya matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon, yung mga hindi nag-yes, bahala kayo. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Tama po yun. Bago mapunta sa mga mahirap, nalimas na ng mga nauupo sa dole, ganyan. O sa anumang ahensya. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yun mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Ako po, kahit obispo, nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasama. Ako po'y nangitim. Ako'y inalukan na maupo sa cabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas. At ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yun, ako po ay matutuwa. Para pareho lang sila.
Okay. So, ito naman po, sa pinaka-latest na Trust and Performance Survey ng Pulse Asia, bagaman bumaba ang mga nasa pinakamataas na opisyal na ating pamahalaan, ay nanatili pa rin sa may pinakamataas na approval rating na nasa 60% at trust rating na nasa 61% si Vice President Sara Duterte kumpara sa ibang mga nasa may pinakamatataas na posisyon sa bansa. Ano sa tingin nyo ang ibig ipahiwatig ng taong bayan sa mga opisyal na nasa patungkulan ngayon? Ano, yung survey kasi hindi accurate yan. Yung ipahiwatig, simula mo kung napaka-accurate yan. Kasi ang naririnig ko, dahil umiikot ako Naririnig ko mataas ang rating ni sa tao. Si Inday Sara. Talagang bumababa si Bibi. Correct. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga tao niya. Yun ang nakikita ko niya. Sa ibang Ang gusto kong pag-usapan natin, alam nyo, galing po ako sa Davao. Dahil ako'y inaanyayan ni Presidente Duterte na kami mag-meeting. Dalawang meeting, isang malaking grupo, tapos kami 4 lang. At marami nagtatanong sa akin ngayon sa text. Kasi nag-vlog nga ako ng gabi. Ano raw ba talaga ang tatakbuhan ni Presidente Duterte? Tatakbo raw ba? O magre-retire na? Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan na tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City sapagkat yung mga walang utang na loob sa'yo na nilagay mo sa pwesto, lalabanan ka niya. Nilalabanan ka na nga Kailangan makakuha mo uli. Kasi nakakuha na sila ng barangay kapitan ng mga, kung hindi ako nagkakamali, 67. sa kabilang po, sa Sa kabila, yung mga walang utang na loob na mga kinalinga niya, na ngayon binibira siya. Sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ng Davao. Noon yun, yung mga sinasabi ko. Ba't nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other way, tumakbo kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday Sara, tumakbong presidente, vice-president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako parang walang maalam mo ito. Galing siya sa Congress, di ba? Tama siya, naman. Nasa Congress, senador ka na lang. Medyo, pag senador ka, hindi ka aapi-apihin ng mga yan. Pangalawa, mas mahalaga sa akin, pag tumakbo ka kasing senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice Presidente sa 2020. Galing ng strategy, Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo, bumaba yung rating mo. Kaya, yan ang nasa lamesa niya ngayon. Mayor ba? O senador? Abangan natin. Kailan ba ang deadline ng huling araw ng sa ngayon, national? sa October 8 po. October 8. Ayun. Pag Parang hindi isang siya linggo. pag hindi siya nag-file, hindi most likely sa local siya pa magpa-file. Yes po. At ang tangkatanungan dyan, kasi di ba, in-announce na 3 Duterte ang tatakbo. May katetex lang nga na isang kaklase ko. Confirm ba tatakbo? Chismis lang ako yan. Anyway, kasi si Mayor Baste, maraming gusto yung tumakbong senador. Mananalo yun. Dahil Duterte ang brand Kaya lang, mas maganda, sabi ng mga nag-aaral dyan sa Davao, na tumakbo siyang Vice Mayor. Para si Presidente Duterte, kung Mayor na, sigurado mong panalo yan Kasi yung balita ko, yung walang utang na loob na yun, pinapangakuha ng pera. Bigyan na namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte nga. Ito na walang utang na loob.